Shout out everyone! Si Joros Gamboa po ito at nagpapasalamat po ako sa 53rd Box Office Entertainment Award sa parangal na binigay niyo po sa akin bilang Best Supporting Actor. Maraming salamat po sa lahat ng buo ng Hello, Love Again, especially kay Alden, kay Catherine at kay Direk Cathy. Sa lahat ng staff and crew, maraming salamat. At syempre, para sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ginagawa po natin. Kaya all glory to God. Thanks everyone and God bless you all. Pasensya na po, nasa shooting lang kami na sanggang dikit dito sa may Switzerland. Kaya see you guys soon! Catherine Bernardo na kayo, huwag mawawala yung gutom. Ang daming magagaling, tapos bakit wala na? Wala na sila. Bakit hindi na ganito? Kasi nawala yung... Then fans, ito na nga ha. So bago yung kay Joros Gamboa mga kasambreros na na-mention na talaga ang Kathleen dito. Ay ito no, dito ko nalaman kasi pinagtagpi-tagpi ko kulay brown. Tinan nyo ha, yung and mostly ng mall shows nila mga kasambreros, brown yung kulay ng kanilang kulay mga kasambreros ng damit mga kasambreros. So nag-uusap yung Kathleen mga kasambreros. Para sa akin nag-uusap talaga sila sa kulay ng damit mga kasambreros. Kung kaya tayo po ay team panatag, okay? So wag po tayo mabahala, wag po tayong masyadong kung pa ma-dismay or may mga times na yes, meron tayong moments na downhearted tayo, pero laban lang po mga kasambreros kasi nga kagaya na mention ko dun sa vlog ko kanina ay sila na talaga talagang meron lang silang mga priorities ngayon mga kasambreros sa buhay, and we definitely understand yung mga priorities nila mga kasambreros. So yun, and sabi nga dito na ni Sir Joros so maliban sa nasa Switzerland siya ay nagpapasalamat siya sa award na binigay ng GMMSF na 53rd GMMSF mga kasambreros Box Entertainment Awards o Box Office Entertainment Awards. So sana may ganito rin si Ma'am Catherine so pasalamat na inawardan siya, ganun mga kasambreros, pero hayaan mo na. Pero yun po mga kasambreros so nakita nyo, kahit yung premiere night nung Hello Love Goodbye dati, kulay brown, hindi ko alam kung management or glam team nila yung nagde-decide ng kulay ng kanilang damit mga kasambreros, pero si Pops Alden talaga dito nga sa third ng Asian Film Festival mga kasambreros or DANAF, ayan, nakakulay brown siya mga kasambreros habang nakaupo nga dito sa front seat ng teatro kung saan sila kung saan pinapalabas mga kasambreros or ginaganap ang DANAF na ito mga kasambreros. So sobrang poging-pogi ang inyong Pops Alden. Meron siyang ID of course director, producer and actor ang inyong Tisoy mga kasambreros sobrang elegante na mabait, down to earth. Yung puso talaga yung tinitinan talaga ng tao dito mga kasambreros, yung puso ni Sir Alden talaga, more than the glam, more than the shimmering splendid mga kasambreros ng showbiz, at saka yung kanyang yaman mga kasambreros ay yung kanyang puso talaga so ito ay bonus ni Lord sa kanyang kabaitan at ang kabutihan mga kasambreros ng kanyang puso. So tayo po ay team panatag ha. So parang nagbigay rin siya dito ng speech alam naman natin Sir Alden ay talagang grabe nakaka-proud kaya mga kasambreros, parang tayo ay nagiging part ng kanyang success na ito na tingnan nyo, nagsasalita siya. So knowing Sir Alden na napakagaling mag-English, so wala pa tayong video ng kanyang speech doon, or ito ay kuha ng Jamie Sparkle Artist Center mga kasambreros doon po sa Vietnam so kasama sa team niya mga kasambreros. So ito po pag nagkaroon na siya ng parang speech na may video, may audio mga kasambreros, tayo po ay ipapa-play natin mga kasambreros of course at saka ipapadinig. So meron yan mag-aantay lang tayo mga kasambreros. So dito nakita mo talaga yung yung dedication ni Sir Alden sa kanyang trabaho and commitment talaga mga kasambreros So habang siya ay habang iniisip ko dito kung paano siya tatawid ng London kasi di ba London, Europe, sa London Barrio Fiesta niya mga kasambreros, hindi ko alam kung paano siya tatawid dito, pero
tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa kanya mga kasembreros na kumapa ay tatawid from Asia to Europe kasi nga ang petsa July 5 and 6 ay yun po siya mga kasembreros, no? And then yung kulay ng damit niya talaga dito yung tumata kasi nakita ko rin yung isang yung sa mall tours nila mga kasembreros dati, no, talagang kulay blue and brown mga kasembreros ang sinusuot nila, so combine yun. So sa PGT si Ma'am Catherine blue, black, brown and white mga kasembreros ang kanyang kulay, so walang mga orange or something na sin po, no? And then yung kulitan nga nila dito, no, sa yung interview nila dati sa sa may Hello Love Goodbye pa press con mga kasembreros, naka blue si Ma'am Catherine tapos naka brown naman si Sir Alden na jacket, tapos may green, no, parang light green yung kay Ma'am Catherine, tapos si Sir Alden parang light blue, no, light blue and light green mga kasembreros sa pinaghalo, nakasama nga nila si Direk Cathy, tapos si Sir Alden naman ay may blue, yung blue sa loob, tsaka yung brown naman na jacket mga kasembreros. So parang yun yung kanilang yung interview nila sa Magandang Buhay, no, 'di ba? Brown and blue din. So parang destiny talaga sila mga kasembreros. Nag-uusap sila sa pamagitan ng kulay mga kasembreros. Si Sir Luis nga asan ka na ngayon? Dito na ako so nag-updatean mga kasembreros. So siguro talagang dala ng schedule, no, dala ng pressure mga kasembreros ay talagang hindi ayaw na nila magsama muna at saka magpakita in public na magkasama. Pero panalangin talaga natin kasi didinggin ng Panginoon na magkakaroon sila ng movie project mga kasembreros. And yung Don Bell nga, di ba, pinaghihiwalay nila mga kasembreros para ma-explore din na parang hindi nakabase sa isang love team na kapag hindi na kayo pinagsama, hindi na magkiklik yung movie, hindi na magkiklik yung project. So yun yata yung gustong tumbukin ng mga management ngayon kasi sa mga past love teams, parang isip niya na hindi naman lahat ng love teams, parang 90%, 95% hindi nagkakatuluyan. So parang ito yung ginagawa nila ngayon na hindi nila pinofocus lang sa love team up yung kanilang mga palabas or yung kanilang ginagawa mga kasembreros para kikita pa rin sila kahit na wala ng love teams mga kasembreros. So parang ganito yung gustong tumbukin ng management mga kasembreros. So actually maraming ganap, no, ito si Pops Alden talaga dito sa Danang third Danang Asian Film Festival mga kasembreros, no, talagang maraming nag-greet sa kanya, maraming nagko-congratulate, and then dun sa Eddie's Choice Awards mga kasembreros ay marami rin po ang nag-greet sa kanya mga kasembreros na mga individuals and mga kakilala ni Sir Alden mga kasembreros. And the next item natin mga kasembreros, ito si Ma'am Catherine, no, at saka si Vice Ganda na mention pala ginawang good example niya, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros dun sa housemates nga, no, na nasa PBB, no, sa bahay ni Kuya mga kasembreros. So parang sinasabi dito na bakit marami naman ang magaling, marami ang sikat noon pero ngayon wala na, parang maging gutom ba, no, maging gutom, parang hungry sa pagiging versatile, no, pagiging actress or actor mga kasembreros. Pero yun lang talaga na red flag lang talaga si Ma'am Catherine dun sa hindi niya pagdalo sa JMMSF, and hopefully, no, sa mga future maka-learn mga kasembreros ang kanyang team na padaluhin naman si Ma'am Catherine kasi pagpapahalaga rin yun, no, sa mga award giving bodies mga kasembreros talaga na dapat pahalagahan din mga kasembreros kasi nga sila yung validators ng gawa nila, no, at saka nag-effort talaga sila, no, na kapag pumunta ito ganyan. So ganun, so talagang nag-effort ang mga award giving organizations para ma-organize, no, itong mga events na like yung pagbibigay nga ng award mga kasembreros sa mga outstanding personnel or outstanding people sa society or sa kanilang industry mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating captain items
Team Panatag tayo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is July 2, 2025, Wednesday po mga kasambreros. And blessed evening po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title, ang midwife. So medyo mahaba ito mga kasambreros. Ito yung time na isinilang si Moises, no? Exodus chapter 2 mga kasambreros. Kasi nung time na yon ay ikukwento ko na lang po. Ito yung time na si Paraon or si Pharaoh ng Egypt mga kasambreros ay magsisimula, no, ang paghihirap at pang-aapi ng mga Egyptiano or Egyptians sa mga Israelita. So isinilang dito si Moises mga kasambreros na isang Hebrew. So ang nangyari ay dahil nga ipapapatay yung mga lalaki, no, mga ipapanganak na batang lalaki mga kasambreros habang bubuhayin naman ng mga babae, ang ginawa ng nanay, no, na nagmula sa tribo or sa lipi ni Levi ay sinave niya ito mga kasambreros, nilagay niya sa basket, and then alam natin yung kwento, no, ay nilagay siya sa basket and then pinaanod dun sa Nile River mga kasambreros. So tapos nakapulot, no, ng kumbaga panong basket na kung saan nga si baby Moises mga kasambreros na inilagay ay yung daughter ng Pharaoh. So grabe, no, nakita mo dito yung amazingness talaga mga kasambreros. And ito yung nangyari, ang midwife na ito mga kasambreros, ito yung nag-alaga kasi nag-hire sila, no, ng yung daughter ng Pharaoh mga kasambreros, hindi pwedeng doon siya lagaan mga kasambreros muna sa palasyo, okay, sa Pharaoh mga kasambreros or sa kaharian, kundi nag-hire siya ng isang midwife mga kasambreros para mag-alaga kaya baby Moises mga kasambreros. And to cut the long story short, ay lumaki na nga, no, itong si Moises mga kasambreros. So parang sinweldohan or pinasahuran lang ng daughter ng Pharaoh mga kasambreros yung hinar niya na midwife para i-nurse nga yung batang baby mga kasambreros. So yun, no. So sabi dito sa verse 9 no, Exodus chapter 9 verse 2 mga kasambreros, chapter 2 verse 9, then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I'll give you your wages. So the woman took the child and nursed him, and the child grew, and she brought si Moises ito mga kasambreros, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moises, saying, because I drew him out of the water. So yung pangalang Moises mga kasambreros ay yun po yung meaning, hinango mula sa tubig, kasi nga 'di ba mula siya sa basket na hinango niya mula sa Nile River mga kasambreros. So yun po yun. So nung malaki na si Moises mga kasambreros ay nung lumaki na siya ay nagkaroon siya ng parang parang burden at saka kasi alam niya Hebrew siya mga kasambreros So yung mga Hebrew nagmula sa Israel. So hindi siya narapat doon sa Egyptians mga kasambreros na humalo. So nung may time noon na nag-away ang isang Egyptian at saka isang Hebrew mga kasambreros, tapos pinagtanggol niya yung kanyang kapwa Hebrew mga kasambreros at pinatay ang Egyptian. Kung kaya ang ginawa niya ay umalis siya papuntang Midian mga kasambreros. Noong time mga kasambreros na namatay na nga yung king ng Egypt mga kasambreros, at yung mga Israelita, ang Israelites mga kasambreros ay naging bondage, naging alipin na talaga, ay nag-cry out sila sa Panginoon. So ito na yung time ng pagsisave ni Moises mga kasambreros. So ang punto ko po dito, kung kaya ang title po natin ay midwife, yung grabe yung role. Hindi ito napapansin sa Biblia mga kasambreros, pero grabe yung responsibility na ginampanan ng midwife para magkaroon ng savior, ng leader mga kasambreros. Si Moises ng mga Israelita, kasi nga alam natin ang istorya sa Book of Exodus, ay pinangunahan ni Moises mga kasambreros para yung mga Israelita ay maalis, ginamit siya ng Panginoon para maalis doon sa pagkakaalipin for how many long years mga kasambreros. So ang role ni midwife, wala pa siyang pangalan dito. So imagine natin sa ating buhay ngayon, sino yung mga taong naging midwife, naging way ba, naging daluyan, naging instrument ng Panginoon upang tayo ay lumaki, upang tayo alagaan. Maybe ang ating nanay, ang ating tatay, ang ating guardian, ang ating kuya, ang ate,
ang tiyo or ang tiya, mga kasambreros, or kahit na sino man dyan. So they deserve to be thanked, no, mga kasambreros. And kung walang midwife na ginamit ang Panginoon ay walang Moises, walang 10 commandments, mga kasambreros. Yung kanyang leadership pa lang, no, na pangunahan ang mga Israelita, na sila yung si Moises yung naging way para mapalaya, no. He represents or he symbolizes freedom from captivity, from being a slave, mga kasambreros, for how many long years. Kasi kung alam niyo yung pyramids of Egypt, mga kasambreros, so mga Israelites po ang naging alipin dyan. Sila po ang ginamit para for hundreds of years ay maipatayo ang pyramids of Egypt, mga kasambreros. So napakalaki ng role ng midwife dito. So mga kasambreros, so grabe, parang na-mislook lang siya, at saka alam ko marahil iba sa atin ay ngayon lang ito narinig na yung kahalagahan ng midwife na ito, mga kasambreros, sa Biblia, but here she is, no, grabe yung kanyang role. And ang nakakatuwa dito, mga kasambreros, alam sa kwentong ito ay di ba ang Pharaoh mismo, ang tatay ng daughter ng Pharaoh, di ba, yung Pharaoh mismo ay nagpapapatay doon sa mga pinapanganak na lalaki ng mga Hebrew, mga kasambreros. Pero nakakatawa dito, yung si Moises doon pa mismo pinapunta ng Diyos sa daughter ng Pharaoh. Di ba parang sarcastic siya, mga kasambreros, no? Na yung tatay mo na ngayon nagpapapatay sa mga lalaking pinapanganak na Hudyo, pero sila pa yung parang sa anak niya pa mismo pinapunta para safe, mga kasambreros. And siguro yung din, isa sa mga pinakamahalagang figures dito, yung daughter ng Pharaoh, na hindi siya naging malupit, no, doon sa sa Hebrew. And siguro talagang hindi siguro, plano talaga ng Panginoon na may sasalo at may mag-aabang doon sa Nile River kung saan mapapadpad yung basket na nakalagay si Moises, mga kasambreros. Nakaka-amaze kasi alam natin sa physical world at that time parang wala lang nangyayari, na sinusundan ng kapatid niya yung si Moises or si Aaron, mga kasambreros, and then yung tapos yung mapupunta doon sa naliligong daughter ng Pharaoh sa palasyo, mga kasambreros, na may mag-aabang agad. Alam natin may angels, no, may mga anghel, mga kasambreros, na pinadala ng Diyos, and part ng kanyang plano, mga kasambreros, talaga ay yung mapadpad doon ang batang Moises, mga kasambreros, upang maalagaan siya at mapalaki. And then nung hinog na ang panahon at perpekto ng panahon, mga kasambreros, ay ginawang alam natin yung storya, no, tinawag si Moises, mga kasambreros, dun sa burning bush ng Panginoon. Yung simula ng pagiging leader. Grabe, preference yung Moises dito, na hindi ako maglimag sa hindi nagsa-stutter ako, no, pero ang Diyos ay kapag ito ang sasabi natin, na kapag pinlano ng Diyos ay mangyayari at mangyayari yan kahit na hadlangan pa ng sino man, kahit meron tayong mga discouragement sa ating sarili, may mga disappointments tayo sa ating sarili. Pag tinawag ka talaga. Kapag ikaw ay gawing part ng kabahagi ng kingdom ng Panginoon sa pag-advance ng kanyang salita, ng kanyang gospel, pag-share sa iyong social media ng mga verses at ng kabutihan at saka amazing works ng Panginoon, at ay mangyayari yan, mga kasambreros, because His plan will always prevail. His amazing plans will always prevail and will come to si Jesus Christ, di ba, ilang libong taon nang inantay ng mga Hudyo bago magkaroon ng Messiah, but it happened in the perfect time of God, mga kasambreros. Only Him know, mga kasambreros, ang perfect time, mga kasambreros, na kung kailan at saan at anong lugar mangyayari ang kanyang amazing works. Grabe, no? Ang haba ng kwentong ito, alam natin yung Exodus, mga kasas, pero nakita natin dito yung kahalagahan ng may nag-aalaga sa atin, and then yung mga ginamit. Kasi lumaki ako sa tiya ko, mga kasas, no, sa Cotabato. So ako din ay parang na-touch dito sa storya na ito, mga kasas, na merong midwife, merong nag-alaga ba, no? Kahit na hindi man midwife by profession, pero yung tao nag-alaga sa atin. Alright? So may nanay tayo, may tatay, no, may kuya, may ate, and so on, mga kasambreros. So grabe, no, na nakaka-touch, mga kasambreros. So pasalamatan natin yung ating application, pasalamatan natin yung mga taong sa araw-araw natin, no, maybe ang ating nanay, nakakalimutan natin pasalamatan, yung ating tatay, and kung sino man sa ating bahay, mga kasambreros, ay pasalamatan natin ngayon.
Alright, so naman po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasmers and paalam po. I love you.